magbasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron na naman tayong debate na magaganap ngayon, January 19, 2025, Sunday mga kapatid, alas 3:09 dito sa Pilipinas mga kapatid. At ang topic natin ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na ang Sabat ay si Kristo. Affirmative natin si Pastor Bal ng End Time Church. At mamaya ipapaliwanag niya yan ng maigi pa. At negative naman si Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist mga kapatid. So before natin simulan ng ating debate, syempre paliwanag ko muna yung ating setup ng debate. So meron tayong 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, standard rules ng Russia TV ito. Rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2 natin, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot dun sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng 20 seconds. Kung meron tayong tanong na tama or mali, o hindi, pula or puti, ipili muna bago paliwanag. Rule number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng pagkakataong magpaliwanag ng 10 seconds. Pagdating lang po ang salitang 10 seconds at ipapasagot natin yung ating mga tanong, no? So rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Ayan, may tumunog. Gusto ko yun, ha. Shoutout ulit kay Arcel Ryan Balestos na nagbigay ng 50 star. Kanina nagbigay din siya. Shoutout sa'yo, bro. Ayan, tuloy-tuloy tayo. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaari magpaliwanag, isang objection lang. At hindi susundan ng sunod-sunod na objection, isang clarification lang din every question, at no objection during final conclusion. Rule number 8, hindi po pinapahintulutan ang mga attacking lalarawan sa physical na itsura ng ating mga katungkali. Kasama na din yung pagmumura na nakasanayan. Pero labas doon,
gaya ng salitang nagsisinungaling ka, hindi mo alam, hindi ka natututo, ay po pwede pa sa akin yan. At out of topic are not accepted. Syempre, ako magde-decide niyan. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, talo ka na. So, hindi ko pinatahin tulutan yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. By the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista mga kapatid. Ako po yung inyong host, moderator, streamer, timer sa debate na ito. At ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth mga kapatid. At ako po yung tatayong moderator sa debating ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes po, Sir Moderator, sumasang-ayon po tayo. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, sumasang-ayon dito. Okay, so yun yung ating confirmation mga kapatid sa dalawang debater. At gusto ko lang i-shoutout muna mga kapatid ang ating mga tropa na nandito sa Debaters Convention mga kapatid. At maraming salamat sa paggamit ng ating platform ngayon, ating group sa Messenger. Kasama natin dito syempre yung ating one of the admin, moderator Albert Hinkel ng Born Again mga kapatid. Kasama din natin dito yung ating tropa pa, noon pa, Brother Joel, celebran ng Seventh-day Adventist Church. At syempre, yung talagang yung kapatid natin dito, si Daniel Borrella. Hindi ko ma-describe si Daniel. Rangers of God. Shoutout sa iyo ng malaki bro. Syempre, nandito din si Sister Malu Nicolas, si Sisnad ng In Defense of the Truth mga kapatid. Kasama niya si Melchor Manalili. So malaking shoutout sa inyo dyan. Moderator din si Sisnad mga kapatid. Ayan, thank you. At syempre, gusto kong ipakilala sa inyo ang ating affirmatibo. Pakilala ka kapatid. Ako nga pala si Brother Bal ng The End Time Message, The Bride of Christ. Sa hapong ito, tumatayo po ang inyong lingkod sa paksang ito na patutunayan natin na ang Sabat ay si Kristo at hindi ito tumutukoy sa literal day na katulad ng Sabado. Okay na rin siya. Okay mga kapatid, that is Pastor Bal ng End Time Church. Dito naman tayo sa tututol naman. Pakilala ka kapatid. Magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid. At din sa ating mga manonood dito sa ating Messenger at din sa ating Facebook Live ngayon mga kapatid sa Rasha TV. At magandang hapon din sa ating Advent Biblical International Ministry sa pamumuno ng aking mentor, Dr. Rocky Pulog, at aking partner, Brother Fernando B. Camacho Jr., ang aking ministry partner po yan. Abangan niyo po kami this coming Sabbath dyan po sa Centennial Seventh-day Adventist Church sa West Bicutan, Taguig City. Magkasama po kami ni Brother Fernando B. Camacho Jr. No? So, ang inyong pong maliit na lingkod ang tututol sa inahang paksa ng ating Pastor Valeriano ng End Time, no? So muli mga kapatid, ang inyong pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, isang ordinaryong kaanib ng Seventh-day Adventist at isang babuhang apologist ng ating iglesia, no? So purihin po natin ng Panginoon at tayo palain niya, mga kapatid. Negatibo sa paksang ito mga kapatid. So, kung gusto niyo yung mga ganitong content, ganitong pag-uusap mga kapatid, you can share this live streaming mga kapatid. You can tag your friends. Kung gusto nyong makapanood ng mga ganitong klaseng diskusyon, ganitong klaseng debate. And gusto kong makita ninyo ang mga katwiran ng both churches mga kapatid, syempre.
So, you can share mga kapatid at pwede kayong kahit i-post nyo lang sa inyong profile mga kapatid. Ayan. So, dito mga kapatid, simulan na natin ang ating debate ulit. Ang kanilang paksa ay patungkol dito sa Sabat mga kapatid. Patutunayan ng ating affirmative na ang Sabat ay si Kristo. Pastor Val ng End Time. 10 minutes para sa iyo, bro. Your time starts. Okay, maraming salamat, Sir Moderator Rasha Vista ng Roman Catholic, ang ating moderator ngayon. So, dito po sa tindig ng pagpapatunay natin ay gagamitin po natin ang Hebreo 4. So, dito po mababasa natin mga kapatid, na sinabi na rito na mga takot nga tayo yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sinuman sa inyo ay maging pulad sa di nakaabot, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabuting balita gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ng salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya at nangakarinig. Sa 3, sapagkat tayong nagsisampalataya ay nagsipasok sa kapahingahang yaon. So dito po sa verse 3 binanggit dito, for we which have believed do enter into rest. O yan po ang sinasabing Sabat na kapahingahan. Gaya ng sinasabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan. Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Bagamat ang mga gawa ay nangatapos mula ng itatag ang sanlibutan. So sa verse 3 mga kapatid, may binanggit dito na hindi sila makakapasok sa kapahingahang ipinagpahinga ni Yaong gumawa ng langit at lupa. So makikita natin dito mga kapatid, kung babalik tayo sa Genesis, nagkaroon ng paglikha ang Diyos sa langit at lupa, inanyuhan niya ang lupa, pati ang mga himpapawid, binukod ang tubig sa lupa. At nakita natin, sabi doon, sa ika-7 araw nagpahinga. Pero never na binanggit na yun ay Saturday, no? Kundi ang tawag lamang ay ika-7 araw at hindi Saturday. So dito mga kapatid, napapansin na natin kaagad na gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan na sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Sino ba itong mga tao na hindi papasok sa kapahingahan? At meron ba talagang mga taong hindi papasok sa kapahingahan kung ang tao naman ay nangingili ng araw ng Saturday? So dito mga kapatid, kaya ang itinindig ko dito ay ang Sabat na si Kristo, sapagkat ang Panginoon ay mababasa natin doon sa 11:20-28 na nagbanggit din siya, no? Nagbanggit din siya rito sa Mateo 11 sa 28 po natin babasahin, kasi merong Sabat ang Diyos at merong hindi makakapasok doon sa Sabat na ipinagsabat niya. So dito, sabi ng Panginoon, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal, na nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. So bakit binabanggit ng Panginoon na sabi niya, ye that all labor are heavy laden, and I will give you rest? So ito bang sinasabi ng Panginoon na ibibigay niya, ito ba'y literal na Sabado? Sa akin po, hindi po ito literal day. Kasi ang binabanggit niya dito ay nangabibigat ang lubha. Kung uuriin ko yung katawan ko, yung physical ko napapagod. Kapag ang physical ng tao gawa ng kasalanan, napapagod yan at hanggang sa mabigatan siya. So kapag ang tao na hindi ipinapanganak ng Diyos, siya'y lagi lamang nagkakasala, laging paulit-ulit ang paglabag sa kautusan, o napapagod ang katawan. Kaya ang sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng kapahingahan. So ang kapahingahang ibibigay ng Panginoon, yan yung pahinga mo, na hindi ka nagagawa ng kasalanan sapagkat nakakapagod sa tao ang paggawa ng kasalanan. So ang binibigay ng Panginoon dito, yung rest, na ikaw ay magpahinga sa Kanya. So kung ang rest na sinasabi ng Panginoon dito ay hindi literal na Sabado, sa tama, natatakbo tayo kay Kristo.
at si Kristo ay hindi literal na Sabado. Kaya dito, babasahin naman natin mga kapatid, ang Roma, no? Sabi rito sa Roma, may kapahingahan dito. Ito yung talagang pumasok no? Ipinapakita rito na hindi literal day. Kasi yung rest na tinatanggap ko ay mababasa natin dito sa Roma. Ito yung tunay na rest. Ito yung tunay na Sabat na pahinga. O ang sabi rito, sabi po dito, ngayon nga, wala ng anumang hatol sa mga na kay Kristo. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. So tignan nyo mga kapatid, itong mga na kay Kristo at si Kristo ang Sabat na hindi literal kundi persona, ito yung mga taong nagpahinga na. So hindi ito tutukoy sa 24 hours kasi si Kristo eternal si Christ So ang tinutukoy dito eternal rest, eternal Sabat. Kasi ang Sabado hindi naman eternal yan Pag natapos na ang millennial day, pag natapos na yung panahon ng tao, wala na tayong isasabat na literal na 24 diyan. No, lalo na yung mga hindi makakapasok sa Sabat ng Diyos. Maiiwan lang sila sa history ng panahon. Kaya dito nakikita natin mga kapatid na sinasabi ni Apostol Pablo na ipinapakilala dito na wala ng anumang hatol ang nakay Kristo at si Kristo ang kapahingahan ng tao. Kahit sino ang tanungin mo, sino ba ang kapahingahan mo at kanino ka nagpapahinga? Kasi pag pumasok ka sa Sabat na Sabado, pag na-expire yan, balik ka na naman, pagod ka na naman. Kasi 24 hours lang ang ipinahinga ng physical mo Pero dito kay Kristo ay hindi ito 24 hours na Sabat na kapahingahan. No? Sapagkat sinasabi rito, pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Kapag ang isang tao nakalaya sa kasalanan at nakalaya sa kahatulan ng kamatayan, yun ang tunay na pahinga kasi wala na siyang pinangangambahan pa. Hindi katulad nung Sabat ng ating mga kapatid, pag nakapag-Sabat ng Sabado, maghihintay na naman, may Sabat na naman, magpapahinga na naman uli ako. So yung Sabat nila parang nadidrain lang din, nauubos. Hindi katulad nito pag nakay Kristo ka. Nagpapahinga ka ng tunay dito, no? Kaya dito babalikan natin mga kapatid kasi inilagay na natin ang Sabat dito sa personang ang Panginoong Hesukristo, nilagay na natin siya doon. So balikan ko lang tong Mateo. Kasi kinote na natin to Itong Mateo 11, no? Balikan lang natin to. Dito tayo sa 28 kanina Kaya ang pagbibigay ng tunay na kapahingahan ay hindi po yung doktrina na Sabado. Ano namang silbi ng doktrinang Sabado? Yan bang ibibigay mo sa akin, yung doktrinang Sabado? Mas tatanggapin ko si Kristo kasi hindi siya Sabado. Pero magpapahinga ako sa Kanya ng totohanan dito. Pinalaya ako sa kautusan, pinalaya ka sa kasalanan. Yan ang Sabat. Magre-rest ka talaga. No? Kaya ang lahat ng mga nabibigatan, sabi ng Panginoon, magsiparito kayong lahat. Lahat ito, walang exempted. Pati SDA, kailangan lumapit sa Panginoon at ang Panginoon ay hindi Sabado. Hindi rin siya Lunes, hindi rin siya Domingo, no? Ang sabi niya, kayong lahat na nangapapagal at nabibigatang lubha at kayo'y aking pagpapahingan. I will give you rest. Malinaw naman na hindi naman niya sinasabi, I will give you Sabado. I will give you Saturday. Rest ang sinabi rito at hindi yung Sabado ngayon na katatapos na nakaraan, no? So yan mga kapatid ang nakikita natin dito na sabi niya, magsiparito kayong lahat na nangapapagal na bigatang lubha, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. At tama yung binasa natin, si Kristo ang ating kapahingahan. Pag ikaw ay nakay Kristo, nakarest ka.
No? Wala ka kasi pinalaya ka na ron sa kautusan at saka doon sa kasalanan, sa kamatayan eh. So nagpapahinga ka doon. So hindi talaga literal na Sabado na katulad ng ginagawa ng ating kapatid, ng ating katunggali, na ang kanilang kapahingaan ay literal na Sabado. No? Nahihintayin nila. Tayo po hindi, nagre-rest na tayo ngayon sa personang si Kristo na nakapagbibigay ng tunay na Sabat. Okay, wave ko na. Kung meron na lang segundo, Sir Moderator. So dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative Pastor Val ng End Time Church, mga kapatid. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negatibo. Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist. 7 minutes, your time start now. Unang tanong. Base Unang sa Mateo 28 na iyong ginagamit, ano po ang Greek equivalent ng rest diyan sa Matthew chapter 11 verse 28? Okay, objection. Sir Moderator, wala po akong ginamit na Greek translation. Wala po. Okay, ang objection dito patungkol sa hindi mo ginamit. Bro Denmar, counter objection, bro. Counter, oo, kasi ginamit niya yung talata na Matthew chapter 11 verse 28, which is ang paksa ay Sabat. So pasok po sa kanyang presentation at sa topic ang aking tanong. Okay, decision natin, mga kapatid. Ganito, Pastor Val, either ginamit mo siya or hindi. Patungkol doon sa tanong ay tinatanggap ko yan na valid question pa din. However, kung ang tinutukoy mo naman ay hindi mo pa nilatag yan, sabihin mo lang na hindi ko nilatag yan, next question. Ngayon, kung sasagutin mo naman ng direkta, 20 seconds yan, or you can say anything doon sa 10 second, Pastor Val. So, anong gagawin natin, Pastor Val? Okay, next question na lang tayo kasi hindi ko inilatag yung ganong translation sa Greek. Next question, proceed. Okay, next question. So, kaya pa hindi mo sinasagot ang tanong kasi hindi mo alam ang Greek ng rest sa Matthew chapter 11 verse 28 na talata na ginamit mo? Yes or no? Okay, sasagot ako, Sir Moderator, Yes or no? Oo. Ang sagot ko, yes, kaya lang ang ginamit ko rest. Ang ginagamit mo naman tanong kung ano sa Greek. Okay, ito kasing salitang rest, galing na sa Greek yan eh. Saan ka ba kukuha ng translation na English at papunta sa Tagalog kung hindi galing sa Greek? Kaya lang, ang ginawa mo, gusto mong i-atras natin from Tagalog, English to Greek, na samantalang doon nga galing yung English at Tagalog sa Greek. Diba? Next question. So yan po ang sagot ko, Sir Moderator. Sabi mo, ang sagot mo, yes. Hindi mo alam yung Greek na ginamit mo sa talatang Matthew chapter 11 verse 20. Tinatanong ko sa madaling salita, aminin mo sa amin na hindi mo talaga alam yung Greek ng Matthew chapter 11 verse 28. Aminin mo ba? Yes or no? Wala akong aaminin, Sir Moderator, kasi ang Sabat, ang meaning niya ay rest sa Old Testament, no? Ang Sabat, ang meaning niyan ay rest, kapahingahan sa Ingles. So ano pa ba ang gusto mong bungkalin doon o gusto mong umiscore? Wala kang score dito kasi ang ibig sabihin ng Sabat ay rest. Saan ka ngayon i-score dyan? Nandito tayo sa Bagong Tipan. Ang gawin mo na lang, tanungin mo yung ibang talatang ginamit ko dahil ang ibig sabihin ng Sabat ay rest. Yan ang sagot ko, Sir Moderator. Sa Matthew chapter 11 verse 28 na ginamit kong talata o sa iba pang mga talata na sinitas mo, sabihin natin, lahat ng talata na ginamit mo sa presentation mo. Alin dyan sa mga talatang yan ang may mababasa tayo na yung topic mo na ang Sabat ay si Kristo na? Letra po letra. Meron ba o wala?
Ang sagot ko, wala. Walang letra por letra na sasabihin mo na si Kristo na ang Sabado. Kasi si Kristo persona. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, I will give you rest. Pero hindi niya sinasabi na yan yung Sabado na Sabat ng SDA. Kasi si Kristo talaga ang kapahingahan at hindi yung Sabado na Sabat ng SDA. Yan po ang sagot ko, Sir Moderator. Okay. Sa madaling salita, wala kang mababasa doon sa mga talatang ibinigay mo sa presentation mo. Sa mga talatang dinami mo sa presentation mo na sinabi ni Jesus, ako na ang Sabat, letra por letra. Inaamin mo ba yan? Yes or no? Ang sagot ko, no, hindi ko inaamin kasi bilang affirmative, hindi naman yung Sabado ang tinitindigan kong Sabat na katulad sa negative. Kundi ang tinitindigan kong Sabat si Kristo at hindi naman siya Sabado. Kaya no ang sagot ko, wala akong inaamin dahil hindi ko tindig yon. Next question. Okay, next question. Hindi mo ba tinitindigan sa hapong ito na sinabi ni Kristo, ako na ang Sabat? Hindi mo ba tindig yan? Yes or no? Ang sagot ko ay yes, si Kristo ang Sabat dahil isa siyang persona at ayon sa binasa kong talata, lalo na doon sa Roma, na siyang na kay Kristo ay walang paghatol hanggang sa 2 sapagkat pinalaya na sa kamatayan, sa kasalanan at sa kautusan. Kasi kung may kautusan, may kamatayan, may paghatol. So walang kapahingahan ang tao. Kahit magsabat pa siya ng Sabado, siya pa rin ay mahahatulan pag siya ay lumabag. Kaya tama na si Kristo ang kapahingahan ng tao at hindi ang literal day. Next question. Next question. Saang talata ng Biblia, Old and New Testament, isama mo pa apocryphal? Oh, sige. Old and New Testament, buong Biblia, mababasa na sinabi ni Jesus, ako na ang Sabat. Letra por letra. Okay. Ang sagot ko no, kasi nga yung Sabat na tinutukoy mo is Saturday. Kaya ano talaga ang sagot ko. Ngayon, yung Sabat ko na itinitindig, person yun. Bro Denmar, nag-object ka bro? Hingi ko pong sagot, Mr. Moderator, ang sabi ko saan mababasa. So ang hinihingi ko ay chapter and verse. Okay, so ang objection mo bro, nagre-require ka ng chapter and verse sa Bible, no? Pastor Bal, meron ka bang counter-objection doon bago ako hahatol? Oo. So ang isasagot ko na lang sa kanya, no kasi ang sagot ko dyan na letra for letra dahil hindi nga si Kristo ang literal na Sabado at Okay, yan okay. ay persona. Kaya yung letra for letra, no ang sagot ko, wala. Wala. Okay. Clarification So, yung no niya, Mr. Moderator. bro Denmar, ulit bro, nawawala yung boses mo bro? Clarification, ano yung no niya? Ayun ba, ibig sabihin wala siya mababasa? Wala daw letra por letra. Yun yung sinasabi ni Pastor Bal. So ganito, Pastor Bal, bigyan kita ulit ng time ha, doon sa wala. Proceed, Pastor Bal. So 10 seconds para sa wala. No ang sagot ko kasi ang hinahanap niya letra for letra. So sa presentation ko, hindi letra for letra ang Sabado Next si Kristo question. kundi persona. Okay, thank you. Okay. Next question. Next question. Okay. Now, wala kang mabasa na letra por letra na sinabi ni Jesus na ako na ang Sabat. Sino ngayon ang nagsabi na si Kristo na ang Sabat? Si Kristo ba o ikaw lang? Okay. Merong nagsasabi sa talatang ginamit ko na ang Yes, sir. makapagbibigay ng kapahingahan ay Time si stop muna, Kristo. Pastor Bal. Unahin talaga natin yung objection. Bro Denmar, ano yan? Question. Sino ba nagsasabi na ako na ang Sabat? O si Kristo ba o si Pastor Bal lang? Okay, so may pagpipilian dito yung objection. Pastor Bal, mamimili ka ba or magka-counter object ka muna? Ang pipiliin ko si Kristo ang Sabat. Proceed, si Kristo. Tinatanggap ko yan. 20 seconds sa iyo, Pastor Bal. Paliwanag mo. Oo. So si Kristo ang Sabat kasi nga si Kristo lang ang makapagbibigay ng kapahingahan sa isang tao. Katulad mo,
pagod ka na sa kasalanan, hindi kayang ibigay ng Sabado yung kapahingahan mo sa kasalanan. Tanging si Kristo lang ang makapagbibigay na siyang tunay na kapahingahan ng hinihingi ng tao na kapahingahan. Next question. Ulitin ko ang tanong sa iyo, Pastor Valeriano. Saan mababasa sa buong Biblia na sinasabi na si Kristo na ang Sabat? May talata ka bang mababasa, letra por letra? Meron o wala? Meron. Si Kristo ang Sabat na rest dahil diyan ang mga tao. Time. 7 minutes time. Time na. Okay, time. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. And so, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Nandyan si Aladan Gregorio ng Baptist, watching daw siya. Kay Maria de la Bandera Bernardo. God bless Brother Denmar. Shoutout din kay, syempre, Arcel Ballesteros na talagang laging nagbibigay sa atin ng 50 star pag nagla-live tayo, lalo-lalo na sa SDA. Sabi niya, God bless Bro Denmar Santiago. Good day sa Russia TV at sa mga tagapanood. Ayan, thank you ulit. Brother Jessler. Sabi niya, sagutin mo yan kasi may katumbas na Greek yan na ang res sa baton plus kataposes. Ang resulta, hindi na tayo mag-celebrate ng wedding anniversary kasi ako na ang wedding anniversary natin. Ganun explanation ni brother, affirmative. Shoutout din kay Aldrin Calosa. Magkasunod ang debate ni Master Denmar Santiago. At yun mga kapatid. Ako tayo sa ating shout out kay pahabol Roy Beho. Ayan. Shout out bro. At dito din sa ating si Maria Corena, si Tommy Rumitizo, si Joel Ray Soto. Shout out sa inyo. Si Hedrick L. Ranola. Kapatid. Shoutout din dito sa ating nag-share pala si Aldrin, syempre. So mga kapatid, dako tayo sa ating negative stand naman. Brother Denmar ng SDA, your time start now, bro. Maraming salamat, Mr. Moderator, no. So dito, isa lang naman ang tanong natin eh. Saan mababasa na si Kristo na ang Sabat? O sinabi niyang, ako na ang Sabat? Lagi niyang sagot, wala. Tapos sa debate. Abay, kung wala lang ako respeto kay Pastor Valeriano, sinabi ko na sa moderator, itigil na natin itong kalokohan na to, Mr. Moderator, kasi wala naman pala siya mababasa. Kaya kaso may respeto ko sa Pastor. No, gusto ko, hanggat papaano, maitindig mo pa yung iyong affirmative position. No? Di na baga pinalalabas mo na ang Adventist ay tumututol doon sa sinasabi mong spiritual rest. No? Hindi kami tutol yan. Yung spiritual rest sa sinasabi mong pagkapahinga sa kasalanan. No? Hindi sinabi na huwag na tayong sumunod sa kautusan. Kaya nga, ang sabi sa unang Juan 3:4, no? Ang paglabag sa kautusan ay pagsalagsang at ang pagsalagsang ay kasalanan. No? Sa madaling salita mga kapatid, no, kapag tayo po ay nagkakasala, kapag tayo lumalabag sa kautusan, ay tayo ay nagkakasala. Kaya kung tatanggalin mo na, hindi ka na mangingilin ng physical Sabbath, no? Ang mangyayari, nagkakasala ka pa rin. Kasi hindi mo na tinutupad ang pangingilin ng Sabat. Whereas kami mga Adventist, kami ay nagkakaroon ng spiritual rest pag kami nangingilin ng Sabat. Bakit? Nasusunod namin ang kautusan, therefore there is no transgression of the law. Yan ha? Maliwanag po yan. Napakasimple. Ngayon, mamaya natin ilalatag yung Greek. Itatanong ulit natin kay Pastor Valeriano yung Greek ng rest. No? Meron po yung katumbas. Mamaya ihahayag po natin. Kasi po, ang Greek po ng Sabat ay sabaton. Sana, assignment ni Pastor Valeriano, mapaanong Greek translation
Nestle Aland, Textus Receptus, no? Ano pa, mga P78 or even anong manuscript. Basta mabasa niya sa Matthew chapter 11 verse 28. Yung Sabaton, ngayong hapon, nilipad na ako pa Quezon City. No? Papabautismo ko as in time. Pagka wala kang nabasa na Sabaton sa kahit anong Greek manuscript, ikaw ang pagpapabautismo sa Adventist. Ngayon, tutol ba tayo sa spiritual rest na binabanggit ni Pastor Valeriano? Hindi po. Unang-una, no, pinaliwanag natin ng simple kanina, kung tayo nagkakasala, tayo ay hindi nakapahinga, no, sa ating kasalanan. Kapag tayo lumalabag sa kautusan, hindi tayo hindi tayo nakakapagpahinga sa kasalanan. So therefore, huwag ka magkasala para nakapahinga ka. Paano kung ayaw mo na sa Sabat, ayaw mo mangiling sa Sabat? Ikaw ay talaga namang hindi makapagpapahinga. Dalawa po kasi yung rest na tinutukoy dalawa po yan. Hindi naman kami tutol dyan Wala kami dokumento na tutol kami. Wala kami dokumentong ganyan. Ano? Yan. Ngayon, ito ang kautusan ng ating Panginoon. Hanggang kailan ba mananatili ang kautusan ng Panginoon? Basahin natin, mga kapatid, ang Biblia dito po sa Awit. Basahin po natin, Awit, Kapitulo 19, ang versikulo 9, ganito ang sabi. Ang takot sa Panginoon ay malinis, na nananatiling magpakailanman. Ang mga kautusan ng Panginoon ay katotohanan at lubos na matuwid. Sa madaling salita, ang sabi dito, no, ang kautusan niya ng Panginoon ay katotohanan at matuwid. At ano pa? Malinis at mananatili magpakailanman. Ibig sabihin, ang kautusan na hindi mo pwedeng tatanggalin. Na kapag ikaw ay na kay Kristo na, hindi ka nasusunod. Mali. Pagka ikaw naligtas ka kay Kristo, ikaw ay susunod pa rin sa kautusan. No? Dahil kapag ikaw ay na kay Kristo na, at ikaw ay lumalabag pa rin sa Sabat at hindi ka nangingili ng Sabat, ikaw po ay mahuhulog sa kautusan ng kasalanan. Ano yung kautusan ng kasalanan? Roma 7:23. Ibang kasalanan, yan mga kapatid, yung kautusan sa pag-iisip na lumabag ka sa kautusan at yung kautusan na nakalagay sa puso, yung sa utos. Pag yan po nagtalo, mga kapatid, at nanalo ang nasa isip, ikaw ay malalaglag sa kautusan ng kasalanan. Kasi nga ikaw ay lalabag ulit sa kasalanan. Kaya sabi niya po San Pablo, sa Roma, ang sabi niya, niwawalang kabuluhan ba natin ang kautusan nang dahil sa biyaya? Ang sabi niya, huwag nawa sanang mangyari. Sa madaling salita, bagaman ang kautusan ay hindi tagapagligtas, ang kautusan ay relasyon natin sa tagapagligtas. Ang sabi doon, John chapter 14 verse 15, kung ako'y inyong iniibig, sundin nyo ang aking mga utos. Kapag ka ang isang tao hindi na sumunod sa utos, hindi niya na mahal si Kristo. Therefore, wala ka na sa relasyon ninyo sa ating Panginoon Kristo. At ikaw ay hindi ka na maniligtas. Yun lamang po yun. Sabi sa 1:15, this is 15:6, kung kayo'y nananatili sa akin, kayo'y magbubunga. Ano yung bunga? Bunga ng pagsunod, hindi yung bunga ng paglabag. At yung hindi nagbubunga, aalisin. Aalisin ng Diyos. Kaya nga po, hindi po tayo naniniwala sa osas mga kapatid. Another verse sa Bible. Sabi dito, ang sabi niya, si Kristo na ang Sabat. Kung si Kristo na ang Sabat, bakit ang ating Panginoon Kristo hindi niya sinabi sa kanyang mga alagad na 6 na lang ang araw? Kasi sabi niya, hindi daw literal yung ikapito, 6 na lang daw yung araw. Pagpakita ka sa akin ng kalendaryo ngayon na walang Sabado, ayaw mo sa ikapito
ipakita mo sa akin yung kalendaryo na walang Sabado. Yan. Pakita mo sa akin, assignment mo number 2 yan ha. Number 2. Number 3 assignment. Sabi ni Panginoon Kristo, Lucas 4:16, at siya'y napasa Nazaret na kanya nilatihan, at sa araw ng Sabat, ayon sa kanyang kinagalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. So kung hindi po literal ang Sabat na, bakit ang ating Panginoon Kristo nangilin pa ng Sabat? Yan. Problema mo yan. Assignment number 3. No? Kung hindi literal ang Sabat, ha? Oh. So, tandaan mo ha, Pastor Baler, hindi kami tumututol doon sa spiritual Sabat na itinatayo mo. Ang tinututulan namin, yung pagtanggal mo sa physical Sabat na hindi ka na mangingilin ng Sabat. Oh, so yan. Ngayon, pero hindi naman si Apostol Pablo, no, sa Gawa 17:2 at Gawa 18:4, no? At marami pang mga talata ito, mga kapatid, pero syempre, hindi po natin mauubos ang ating panahon diyan, no? So sasagutin natin ng direkta yung kanyang argumento na hindi na dapat ipangilin ang Sabat kasi hindi na nga ito literal, no? Yan. So sabi niya, hindi na daw literal. Ngayon, sino nagsabing hindi na literal? Ikaw lang ba o ang Biblia? Kaya nga tanong ko sa kanya, sino nagsabi sa iyo na ang Sabat ay si Kristo na? Sabi niya si Kristo daw. Yung hinanapan ko, sabi niya wala daw naman daw nito problema. So ano ba talaga, Pastor Baler? May sinabi ba si Kristo talaga o wala? So mamaya, itindig mo yung Sabat na si Kristo na yan. Sana may mabasa tayo. Kahit man lang, sabihin na natin sa Tagalog at English, may mabasa ka man lang. Sinabi ni Kristo, I am the Sabat. Sige, aaminin ko, talo ko. Pero pag wala kang nabasa, panalo ako sa'yo. Ha? Yan, assignment mo yan, ha? Sige, yan. Okay, Mr. Moderator, maraming salamat po. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating negative Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist. At syempre, dako tayo sa unang pagtatanong din ng ating affirmatibo, Pastor Baler ng End Time Church. 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay, maraming salamat, Sir Moderator. So ang unang tanong ko po, yun bang Sabat na tinutukoy mo na yan ay literal na Sabat? Yan ba yung Sabaton? Yes. Sabaton ang literal Sabat, no? At assignment mo yung kung ano ang Greek ng spiritual Sabat. Assignment mo number 1 yan Okay, next question. Okay, next question. So sabi mo ang Sabaton ay literal na Sabat, ibig sabihin Saturday. So saan natin mababasa sa lumang tipan na ang araw ng Saturday ay siyang Sabat ng Diyos na ipinangili niya? Okay, meron. Dito sa Exodus chapter 20 verse 8 ng Amplified version. Meron. Ang sabi niyan, keep, observe or keep the Saturday as holy and sacred. Ayan, naka-parenthesis. Okay? So, next question. Okay. Kung ang literal na Sabaton, yan yung Sabat na ipinagsabat ng Diyos, ilang araw, ilang oras, ilang taon nagsabat ang Diyos pagkatapos ng creation? Walang binabanggit ang Biblia tungkol yan. Next question. Okay. So, ang sabi mo, walang binanggit ang Biblia tungkol sa Sabat na Sabaton na literal, na yan yung ipinagsabat kung ilang taon, ilang years, ilang araw. So, walang binanggit.
So kung walang binanggit na ang literal day na Sabaton na ipinagsasabat ninyo, ayan yung Sabat na ipinagsabat ng Diyos. Anong Sabat ang ipinagsabat ng Diyos kung hindi iyan literal na araw at walang record na iyan ay araw o taon? Anong klaseng Sabat ang ipinagsabat ng Diyos? Ano ang klase ng Sabat? Sabat ng Diyos. No? Ganito yan. Ganito yan. Dalawa po ang uri ng Sabat, no, sa Biblia. Yung pinapa-assignment ko sa iyo na rest, na spiritual, at yung isa ay physical. Noong panahon ni Eva at Adan, wala pa yung spiritual kasi hindi pa sila nagkakasala. No? So, wala pa yung spiritual. Pero yung physical, nandun na. Kahit wala pa si Moses, nandun na po yan. Apocalypse chapter 11 verse 19, may kautusan na sa kalangitan. No? So, nandun na po yung Sabbath before Moses. Next question. Okay, next question. So ang Sabaton, sabi mo, literal na araw na siyang Sabat ninyo, na iyan ay umaabot ng 24 hours. Okay. Kung ang Sabaton na pinagsasabat ninyo na literal day, yan ba ay kasing Sabat na ginawa ng Diyos na 24 hours lang siya nagsabat nung matapos niya ang creation? Yes or no? Yes. Si Kristo ay nangilin ng Sabat. Total, siya ay Diyos anak. Nangilin siya ng Sabat ng isang buong araw ng Sabado sa kanyang kinalakihang Nazaret. Ayon sa kanyang kinaugalian. Ibig sabihin, tuwing araw ng Sabado, nangingilin si Kristo ng Sabat. Next question. Follow-up question. Si Kristo ba at ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at pagkatapos niyang likhain ay nagpahinga siya at nagpahinga siya sa ikapitong araw na siyang Sabat niya? Ang Diyos ba doon at si Kristo ay iisa, yes or no? Yes, iisa sa pagka-Diyos, hindi sa persona, pero kasama niya ang Ama at Espiritu Santo sa paggawa. No, manapasabi ng ating Panginoon, ako ang Panginoon ng Sabat. Ibig sabihin, siya ang gumawa, nagpabanal at nagpala ng araw ng Sabat. Kaya nandun na siya sa creation, no, nagpahinga siya kasama ng iba pang persona ng Trinity. Next question. Next question. Sinong tao ang kasama ng Diyos nung magsabat siya after creation na sinasabi mo na iyan ay hindi mo kayang lagyan ng araw o oras o taon kung ilang taon nagsabat ang Diyos diyan? Sinong mga tao ang kasama ng Panginoon nung nagsabat siya after creation? Aba, sabi niya, no? Nangiling siya ng araw ng Sabat sa kanyang kinalakihan sa Nazaret, no? Sino pa ba yung kasama niyo doon? Wala siyang kasama noon. Siya lang mag-isa ang nandoon. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng Sabat. Wala namang sinabi. Objection, Sir Moderator. Objection muna. Objection, Pastor Bal, ano yan? Ang tanong ko kasi kay Brother Denmar, kung sinong mga tao ang kasama ng Diyos na nagsabat pagkatapos ng creation niya. Yun ang tanong ko. Okay, so naghahanap ka ng name of groups or name of people, no? Pastor, Brother Denmar, counter. Counter. Sinagot ko po, Mr. Moderator. Ang sabi ko kung sa Lucas 4:16, walang kasama si Jesus na pumasok sa sinagoga. Meaning, walang kasama. Siya lang mag-isa, may nabasa ka. Walang kasama. Si Pedro, walang kasama. So, ganito. Tinatanggap ko yan sa valid answer yung walang kasama. Bro Denmar, ituloy mo yan, bro. 20 seconds, bro. 20 seconds, no? Walang kasama si Jesus sa pumasok, no? Sabi doon sa talata, at siya'y napa sa Nazaret na kanyang kinalakihan, no? Ayon sa kanyang kaugalian, siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat. Siya, Next at question. kinuha si Pedro,
Next question. Okay, next question. Ang salitang Sabat ay tinatawag na rest at yan ay Sabbath day of rest and worship. Tanong, nung nagsabat ang Diyos at yan ay katulad ng sabat ninyo na kayo'y nangingilin at nag-worship. Tanong, nung nagsabat ang Diyos dahil kasama ang worship, sino ang wino-worship ng Diyos nung nagsabat siya na katulad ng pagsasabat nyo? Objection, Mr. Moderator. And stop. Objection, Denmar. Ano yan, bro? Objection. Hindi ko po sasagutin yung tanong niya kasi fallacy yan. Okay. Counter objection, Pastor Bal, meron ba? Oo, kasi sabi niya, yung Sabat daw na Sabaton na literal day, yan din daw yung Sabat ng Diyos. Na nagsabat ang Diyos after creation. Kaya nag-follow up question ako kasi ang Sabat na ipinagsabat ng Diyos ay pareho lang naman sa kanila yan. Kaya lang pag nagsabat sila, yan ay pumapatungkol sa kanilang kapahingahan at pagwo-worship at sa pag-o-observe ng Sabat. Ngayon, ang tanong ko, sino ang sinamba ng Diyos dahil pareho naman ang Sabat nila nung nagsabat ang Diyos? Kasi ang SDA, pag nagsabat, nag-worship at sumasamba sila. Okay, so sino? Sasagutin ko. Okay, Bro Denmar, ready namang sumagot. 20 seconds, sino daw? Okay. Sagot, ito sagot. Sinamba ni Jesus ang kanyang ama sa kanyang pagkatao nung siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat. Ulitin natin ha, sinamba niya ang kanyang ama at yung Espiritu Santo nung siya'y pumasok sa sinagoga. Sa Time. 7 minutes time. Okay, so mga kapatid, dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate. At syempre, shoutout muna tayo before natin puntahan ang ating rebuttal stage. Shoutout kay Modi Zubieto. Sabi niya, si Kristo na pala ang rest sa Mateo 11:28. Bago na aral siguro ito. Shoutout kay Benji Dormedo. Parang si Felix lang din yan, Denmar, lipat-lipat. Shoutout din kay Aski Hidalgo. Aalis din yan sa SDA sa hinaharap. Shoutout din kay Pastor Joben Latilla. Letra por letra ba ang basis sa debate? At shoutout din kay Jessler. Ang sabi ni Kristo, letra por letra, I am the way, the truth, and the life. Wala siyang sinabi, I am the rest. O kaya, I am the birthday. Si Pastor lang ang nagsabi, I am the rest. Wala sa Biblia. Shoutout din kay Sispo. Pwede ko bang isako si Bro Denmar Santiago? Shoutout din kay Joey Ray Soto Suarez. Pa-shoutout. Oh, God bless Bro Denmar. Shoutout din kay Roy Bejo. Kay Maria Delia Bernedo. God bless Brother Denmar. At syempre gusto ko din i-shoutout yung ating mga bagong pumapasok dito. Nandito si Brother Zach Jacob ng Bantay Pinto, mga kapatid. Si Robert Villarin. At nakita ko kanina din si Brother Edelos ng SDA. Isang malaking shoutout sa inyo. So mga kapatid, dito tayo sa rebuttal syempre. At mauna ulit si Brother o Pastor Val, 10 minutes bro. Again, topic Sabat. Your time start now. Okay, maraming salamat. Sir Moderator, So dito po sa rebuttal natin, na sa pagtatanong natin, tinanong natin kanina ang negative na si Brother Denmar, kung yun bang Sabato na literal day ay katulad ba nung Sabat na ipinagsabat ng Diyos? Ang sabi niya pareho. Pero doon sa pagtatanong natin, na ilang araw, ilang taon ba nung nagsabat ang Diyos after creation, sabi niya, hindi niya masagot at hindi niya malalagyan ng araw o taon yung ipinagsabat ng Diyos after creation. Kasi ang sabat na ginagawa ng mga SDA, 24 hours. Ibig sabihin, literal, ang sabat nila ay tumutukoy lamang sa salitang 24 oras. So malinaw yan mga kapatid, na ang ipinagsasabat ng mga SDA, ang salitang Sabat, Sabaton, literal day na Saturday, ang tinutumbok lang nun yung salitang 24 hours. Bakit mga kapatid? Kasi pag ibinalik natin yung tanong
na ang Diyos nagsabat, nagrest ang Diyos sa 7th day, hindi naman pala niya malagyan kung ilang araw, ilang taon, wala na siyang mailalagay doon. So ibig sabihin, magkaiba. At yung sinasabat na 24 hours ng ating negative ng SDA ay hindi kapareho ng sabat ng Diyos. Kasi ang sabat na ipinagsabat ng Diyos na rest niya ay hindi po pwedeng literal day yon sa tao na 24 hours yan. Kasi hindi mo naman pala Denmar malalagyan ng malalagyan ng numero, malalagyan ng tinatawag na araw at taon kung ilan yon. Diba? After ng creation, wala naman na tayong mababasa doon ng after ng creation na God rested in 7th day, wala na tayong makikita doon na 24 hours yun. Samantalang yung sabat mo ngayon na ginagawa ninyo ng mga SDA, 24 hours. 'Di ba? Magsisimula kayo ng Biyernes ng alas 6. Iikot ngayon 'yon. Tapos mag-ending naman kayo ng Sabado ng alas 6 uli ng gabi. So kung pareho yung sabat nyo sa Diyos, dapat kaya mong lagyan ng numero yun. Dapat kaya mong lagyan na, ito na yung parehong-pareho kami ng sabat ng Diyos. So ano yung ginagawa naming sabat, yun din ang sabat ng Diyos. Kasi ang sabat, pag nagsabat ang SDA, pag nagsabat sila, yan yung Hebrew word niyan, Shabbat, means rest. Sa Hebreo kasi mga kapatid, Shabbat ang ibig sabihin ay kapahingahan. So pag nagsabat kayo o nagsyabat kayo, literal day yan, siyempre kasama din yung pag-worship. Sa panahon ng sabat ninyo na 24 hours, yan din yung panahon na kayo'y nagpahinga at nagwo-worship. So paano magiging pareho yung sabat ninyong mga SDA sa sabat ng Diyos after creation? Wala namang wino-worship ang Diyos doon. Yung creator na lumikha ng langit at lupa, nagpahinga siya, pero hindi naman siya nag-worship. Sino yung Diyos na i-worship niya? Samantalang kayo, yung sabat ninyo, magpapahinga kayo, tapos mag-worship kayo, wo-worship kayo sa Diyos. So magkaibang sabat yan. Hindi mo pwedeng sabihin na yung 24 hours yung sabat na nagsisimula ng alas 6 ng Biyernes at matatapos ng alas 6 ng gabi ng Sabado, dahil linggo na yung susunod, hindi talaga magkapareho yan Ang tawag dyan ay sabatarian, keeper. Na ang pinangingilin ninyo ay yung literal na oras at literal na araw. Sabatarian keeper kayo. Hindi yan yung tinatawag na Shabbat na talagang magre-rest ang tao at mag-worship. Kaya tama yung nilalatag ko kanina. No? Na ang kapahingahan na magpapahinga ka dahil sabi doon siyang na kay Kristo, nagpapahinga yan. So dito napapakita natin na ang sabat ng SDA, ang pinagpapahinga lang talaga nila dyan, yung physical nila. Para ka lang nagpahinga, napagod ka ng 6 na araw, di magpahinga ka naman ng ika-7. Sino ba ang pinagpahinga mo doon? Di yung katawan mo lang. Di ba? Pero pagdating na naman ng susunod na araw, mapapagod ka na naman. So kailangan mo na naman ng literal na sabat para magpahinga ang physical mo. Nasamantalang sinasabi doon sa Hebrew chapter 3, they shall not enter into my rest. Na hindi sila nakapasok sa rest na ipinagpahinga ng Diyos pagkatapos niyang gumawa dahil ang sabat ng SDA ay 24 hours lang yan. Iba doon sa sabat na ipinagsabat ng Diyos. Magkaibang mga kapatid yan. No? Kaya nga binabanggit nga yan mga kapatid na yung sinasabi nga doon na yung 7th day na ino-observe ng Jewish yan. Yung 7th day of the week nila. No? Yan yung ino-observe nila doon mga kapatid. Kaya ang tamang sabat dito ay spiritual. At si Kristo ang kapahingahan ng tao, hindi sa pisikal. Kasi pag nagpahinga ka kay Kristo, hindi naman kasama pisikal magpapahinga kasi magtatrabaho ka pa Kailangan mo pang kumita. Pero yung faith mo, yung spirit mo, yung soul mo, nagre-rest yan kay Kristo. Kasi ang tunay na rest, dapat sa soul mo.
Diyan dapat sa pati spirit mo, pati pananampalataya mo, nagpapahinga kay Kristo yan. Kasi sabi ni Kristo, siya ang kapahingahan. Oh? Lahat ng nabibigatang lubha, bibigyan ko ng kapahingahan. Wala naman siyang ipinangako na Saturday yun. No? Oh, Saturday yun sa panahon natin ngayon. Oh, ano ba ang kaibahan ng Saturday? 'Di ba? Kasi kung mahalaga talaga sa inyo yung salitang Sabat, dapat strict kayo diyan sa tinatawag na petsa, no? O strict dapat kayo kasi kung ang uno tumapat yan ng linggo, ang magiging 7 dyan ay Saturday. Pero pag yung uno tumapat ng Martes, yung 7th day nyo, hindi na yan tatapat ng Sabado. Ibang araw na yan. Diba? So dapat ganon. Kaya dito mga kapatid, na-observe din natin dito na ang tamang Sabat si Kristo. No? Si Kristo ang tamang Sabat dito kasi si Kristo lang ang may kakayahan na magbigay ng tunay na kapahingahan sa kaluluwa ng tao at sa espiritu ng tao. Oh, hindi ito, si Kristo kasi hindi siya rest ng physical eh. Kasi ang physical tumatanda nga eh, 'di ba? So ang tunay na rest dito sa soul. Yan ang tunay na rest dito mga kapatid. Kasi sabi ni Pablo, 3 minutes, sabi ni Apostol Pablo, Thessalonian 5:23, sabi ni Apostol Pablo, pakabanalin ninyo ang inyong katawan, espiritu at kaluluwa. So pag ang katawan mo, pinababanal mo, naka-rest yan. Oh? Yan ang tunay na rest. Pakabanalin mo ang iyong katawan, espiritu at kaluluwa. Yan ang tunay na rest. No? Hindi yung 24 hours tapos pag nalabag mo yung utos, sisi ka na naman, pagkakasala na naman. O saan ang kapahingahan doon? Wala. Diba? Walang kapahingahan. Kasi sa amin, sa mga Kristiyano, sa katulad ko, isa akong end time, ang Sabat namin ay siyang tatak namin. At ang Sabat namin ay ang Espiritu Santo ngayon na itinatatak sa amin na ang Sabat na yan mga kapatid ay hindi Sabado. Kasi ang Espiritu Santo hindi siya tumutukoy sa literal day. No? Nabibigyan kanya ng kapahingahan. Kaya nga ang ipinangako ng Panginoon doon, aalis ako at susuguin siya. Kasi nga merong mga tao na hindi nakakapasok sa kapahingahan ng Diyos. Kaya ano ang sabi ng Panginoon, hinahanap ko ang mananambahan sa Espiritu. Kasi pag ang tao nasa Espiritu yan, nagpapahinga yan. Silang mga ipinanganak sa Espiritu. So wala siyang ipinangako na certain day dyan na susuguin ko ang Sabado na araw at dyan kayo magpahinga. Walang gano'n. Ang Holy Ghost ang sinugo niya eh. No? Na siyang tunay na tatak ng kapahingahan ng tao na itinatatak sa tao mga kapatid. Kaya hindi po ako tumitindig sa tindig ng negatibo na pag sinabi niya, meron bang Sabaton dyan na tumutukoy sa literal day? Eh, hindi ko naman tindig yan eh. Kaya nga ang tindig ko kay Kristo eh. Ba't ko titindigan yung 24 hours na Sabat samantalang ako ngayon ay nagpapahinga ako kay Kristo? No? Nagre-rest ako kay Kristo, eternal, samantalang yung Sabado mo, 24 hours lang na i-expire pagdating ng natapos na yung pagdating ng Sabado ng hapon na expire na naman. Ang kapahingahan kay Kristo walang expiration. Oh, pag itinaas natin sa spiritual 'yan, mga kapatid. Okay, thank you Sir Moderator. Yan, dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative Pastor Val ng End Time Church mga kapatid. By the way mga kapatid, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang topic natin na pinag-uusapan ay natutunayan ng ating affirmative na ang Sabat ay si Kristo. Affirmative natin yung nagsalita kanina mga kapatid, si Pastor Val ng End Time Church, at negative naman yung bibigyan ko ng 7 minutes sa kanyang second cross, Brother Denmar Santiago ng Seventh Day Adventist. Your time start now, bro. Okay, tanong. Doon sa Mateo 11:28, ano po sa Greek ang rest doon? Yan ba ay Sabaton? Yes or no? Shabbat po.
Sa Hebrew, Shabbat, at sa Greek, tama po yun, Sabaton. Objection, Denmar. Bro, ano yan? Hindi ko po tinatanong yung Hebrew na Shabbat. Ang sabi ko, Mr. Moderator, Greek ng rest sa Matthew chapter 11 verse 28. Ano yung Greek doon? Hindi. Okay. So, ano ba daw ang Greek doon sa rest? Doon sa... Okay. Proceed, bro. Pastor Moderator, maya ko na lang banggitin yan sa conclusion ko. Next question. Next question. Okay, next question. Nagpas ka ba dahil hindi mo alam ang Greek text ng rest sa Matthew chapter 11 verse 28? Yes or no? No, hindi ako nagpas dahil saya nang iniisip mo sapagkat sinabi ko na yan kanina na ang salitang rest ay galing na nga yan sa Greek. No? At galing na yan sa Greek. So yan ang sagot ko, Sir Moderator. So, next question. Saan Greek text nang galing ang salitang rest? Yan sa Matthew chapter 11 verse 28. Sir Moderator, nagpuputol-putol siya sa akin. Time stop Hindi ko alam kung ako ang mahina ang signal. Sige. Pakiulit na lang, naka-time stop naman. Bro, Denmar, pakiulit nga, bro. Saan Greek text nang galing yung English word na rest sa Matthew chapter 11 verse 28? Okay, ang sagot ko, basahin mo na lang sa 8:76:76. Mababasa mo doon yung hinahanap mo. Objection muna ha. Denmar, ano yan, bro? Ano po more sa ang Greek text galing ang salitang rest sa talata na ginamit ng Matthew chapter 11 verse 8. Okay, so again, nag-object ka, bro, dahil doon sa pagsagot. Pastor Bal, meron ka bang counter objection doon? Oo, so i-repair ko na lang siya sa 8:76:76. Okay, so iyan mga kapatid, Brother Denmar, tinatanggap ko yan as a valid answer, bro. Kahit para sa'yo ay mali yan or tama yan. Pastor Bal, since naputol ka doon, Pastor Bal, pwede ka pang magpaliwanag ng 20 seconds yun sa pagsagot mo? Or sabihin mo lang next question na ha? Proceed, Pastor Bal, 20 seconds. Oo, so 20 seconds, dahil nga ang sinasabi doon Shabbat, no, sa Hebrew, at sinasabi naman na Sabbath means rest. Kaya naka-refer yan sa 8:76:76 na yan yung araw na ino-observe nga ng mga Hudyo. O, yan ang sagot ko, Sir Moderator. Next question. Okay, next question. Sa madaling salita, inaamin mo ba sa amin na hindi mo na-review ang Greek text ng Matthew chapter 11 verse 28? Yes or no? Ang sagot ko yes, kasi hindi ko naman patutunayan yung literal day. Bakit ko naman yan pag-aaksayahan ng oras na hindi naman ako negative? Ikaw ang negative dyan. Kaya ikaw ang magpatuto. Ang patutunayan ko, si Kristo ang rest ko at hindi yung literal na araw na sa iyo. So yan ang sagot ko, Sir Moderator. Okay. Next question. Okay, wala kita dyan, no? Ayun. Susunod yung tanong. Saan natin mababasa na talata na sinabi ni Kristo, ako na ang Sabat? Meron ba o wala? Sagot, letra por letra, hindi sinabi ni Kristo na ako na ang Sabat kasi yung Sabat na sinasabi niya ay hindi naman yung Sabat na literal day na meron kayo. Kasi si Kristo bilang Sabat sa spiritual ay persona at hindi siya literal na Sabado. So yan ang sagot ko, Sir Moderator. Okay. Next question. Paano kita dyan? Ngayon, sunod yung tanong. Saan natin mababasa na against kami sa spiritual Sabat? Sir Moderator, napuputol siya sa akin. Bro Denmar, time stop ko na ha. Medyo napuputol kasi yung boses mo, bro. Hindi siya kumpleto, bro ba? Hindi ko alam kung anong nakaka-interfere nito. Either may hangin ba or kay Pastor Bal ba dahil medyo maingay.
May pumasok. Yung boses niyo, Sir Moderator, malinaw sa akin ang problema pagdating kay Denmar. Nawawala nga. Oo, sa akin din. Parang natatabunan siya, Brother Denmar ba? So, ganito. May check. Okay na? Sige bro, yan yun bro. Try bro. Okay. Ito tanong ko. Dinig na ako ha? Okay. Ito tanong ko. So, kaninang po ipinipilit yung difference ng Sabat na spiritual at ng literal. Tanong ko sa'yo, saan sa aming 28 fundamental beliefs na against kami sa spiritual Sabat? Saan? Okay, sasagot ako ha. Wala, kasi hindi ko naman tinitindigan yung tindig mo. Bilang affirmative, ang tinitindigan ko yung Sabat na ito'y spiritual, na si Kristo ang Sabat ko. Kasi kung ako'y taong nagpapahinga ngayon, hindi ako nagpapahinga sa Sabado. Hindi ako nagpapahinga ng Saturday. Kasi bilang tao, ang kapahingahan ko ay si Kristo. Hindi sa literal day, sa physical na 24 hours ka lang magpapahinga. So ako po'y nagpapahinga ngayon sa Sabat na si Kristo. Yan ang sagot ko, Sir Moderator. Okay, next question. Question ko, no? Kapag ba ikaw ay sumusunod sa kautusan, hindi ka na nagkakasala, ito ba ay mapapatunayan natin na rest o kapahingahan ng kaluluwa ayon sa unang Juan 3:4? Yes or no? Sir Moderator, hindi niya binasa yung talata. Ganito. Time stop muna. So, may concern dito, Bro Denmar. Meron ka bang ano doon before ako... Okay. Counter ako, Mr. Moderator. Okay, sige, kung nagka-clarify siya, babasahin ko po ang talata. No? Kung nagka-clarify siya. Okay, so, ganito. Wait lang bro ha. Wait lang. Doon sa clarification na babasahin, Pastor Bal, naka-time stop to. Papasok ko to sa clarification, bro. Denmar, proceed sa clarification, bro. Okay. Basahin ko po. Unang Juan 3:4. Ganito sabi. No? Okay. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan, at ang paggawa ng kasalanan ay paglabag sa kautusan. Yan. So dito, ina-affirm mo ba? Ulitin ko yung tanong. Ina-affirm mo ba na kapag ka ikaw sumusunod sa kautusan, hindi ka na nagsasala? Ito ba ay maituturing na spiritual rest? Yes or no? Ang sagot ko no. Kasi ang sagot ko no, kasi kung sumusunod ka diyan sa law, hindi iyan nakakapagbigay sa iyo ng kapahingan, kundi nagbibigay sa iyo ng stress yan. Kasi sabi ni Kristo, ako ang buhay, ako ang daan at kapahingahan, no? Ngayon, yung life hindi kabilang sa New Testament, sa Ten Commandments yung salitang buhay. At si Kristo ang Sabat, siya ang buhay. So hindi kabilang doon sa Ten Commandments, bagamat may nakalagay na Sabat na literal dyan. Pero hindi ako dyan kasi sabi sa Galatians 5, sabi doon mga kapatid, pag ibinubunga mo ito, ikaw ay above the law. So wala ako dyan sa mga ganyang bagay. Next question. Okay. Next question. Sa madaling salita, pinaninindiganan mo talaga na you are above the law. Yes or no? Yes, kasi si Kristo, hindi naman siya literal na Sabat. So kung ipagsasabat ko siya bilang aking kapahingahan, above the law yan. No? Above the law yan. Kasi meron naman tayong sitas niyan na maipapakita na kung tataglayin mo ang mga ganitong bagay, ikaw ay wala sa ilalim ng batas. Okay, next question. Yung binasa natin talata ng unang Juan 3:4, mali ba ito na ang paggawa ng kasalanan, ang katumbas ay paglabag sa kautusan? Mali ba ito? Time. 7 minutes time. Okay, so
Diyan nagtatapos ba? Running time yan. Hindi pwede. Hindi pwede. Running time yan. So, diyan nagtatapos mga kapatid ang second clause ng ating negative sa affirmative. So, syempre, dako tayo sa ating negative na presentation. Pero bago yan, gusto kong i-shout out ulit ang ating mga tropa dito. Nandito si Ronaldo Dano Frata ng JW mga kapatid. Nandito din si Rene Santos ng... End time ba si Rene? Hindi. Or born again? End time, brother Rene. Shout out sa iyo. At dito din sa ating mga kapatid na nasa comment, sabi ni Zach Jacob ng Bantay Pinto, kaya ibinigay ang kautusan na nandun ang Sabat ay dahil sa kasalanan. Kaya kung tinubos ka na sa lalim ng kautusan, hindi na sa araw o buwan ang Sabat, hindi sa Panginoon mong Diyos. Sabi ni Aldrin Calosa, saan mababasa na tayo na ay above the law? Shoutout din kay Al Ascura. Ang SDA ay kampon ng 666 dahil ginaya nila ang Diyos ng 666. Shoutout din kay Archie Nowak. Pero Rasha, pwede ba mong ibigay mo sa akin si Denmark sa isang debate? Ayan. So, bro, brother Deuteronomy, pwede kang pumasok sa DevCon, bro. Nandito kaming lahat, bro. Mag-usap kayo ni Denmark at very available sa Denmark sa ambush debate. By the way mga kapatid, this is an ambush debate dito sa Debaters Convention mga kapatid. Kanina lang itong kinasa. Live agad, debate agad. Ganyan po dito mga kapatid. Ayan. Shoutout din kay Jessler Alimes. Sabi niya, Zach, brother, ang banal na tao ay sumusunod sa utos ng Diyos. At Maria Barnido, haka mo lang yan for speaker pero wala ka namang na mababasa na si Kristo na ang Sabat. Shoutout din kay Ruel Celebran. Out of the topic na ang affirmative, nag-negative na sa Sabat, samantalang affirmative naman siya sa topic na si Kristo na ang Sabat. Shoutout din kay Jory Nanta, naiinis dito ang mga anti-Sabat. Walang sinasabi si Jesus na ako na ang Sabat. Hirap mahanap yan. Imagine lang, end time na yan. Shoutout din kay Benji Dolmido, ang layo ng utak ng SDA. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito. Brother Denmark Santiago ng Seventh Day Adventist. Rebuttal bro. Your time starts. Okay. Hindi daw literal yung Sabat. Paulit-ulit nating tinanong. Ay, nako, Pastor Sabi niya, hindi niya daw pinag-aralan ang Greek text na Matthew chapter 11 verse 28. Very good, umamin ka. Okay, so ibig sabihin, hindi mo alam na ang Greek text ng rest sa talata ay anapaw. Iba po ang anapaw sa sabaton. Kasi hindi nag-aaral. Pasok ka pa naman, hindi mo pinag-aralan yung biblical languages, parang isang subject yan sa isang sa theology. Baka ipakita ko sa iyo yung card ko sa theology. Magulat ka. Kasama yan yung Greek and Hebrew pinag-aaralan, kapatid. Ngayon, dito lumilitaw, 3 months ka lang o 1 linggo ka lang ng seminar, pastor ka na. Kaya ka hindi mo alam eh. Laway lang. Walang talata, sabi mo, walang letra na sinabi ni Kristo. Ako ang Sabat. Ang sabi niya, ako ang Panginoon ng Sabat. Marcos 2:27. Hindi niya sinabi, ako na ang Sabat. Walang ganun. Ngayon, tingnan mo dito, hindi daw literal. Paano to kung may mabasa tayong literal? Hebrews chapter 4 verse 4. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito. Tungkol sa ikapitong araw ay nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. Kita mo? Nagpahinga ng ikapitong araw. Hindi ba yan 24 hours? Literal eh. Si Kristo nanginin ng Sabat. Sinamba ang kanyang ama sa kanyang likas sa pagtatao. Gayon din naman si Adan at Eva nakasama ng Diyos. Sumamba sa Diyos noong sila'y nagsasabat sa garden ng Eden. Kaya ito lumilitaw,
Hindi mo talaga pa nabasa buong Biblia, Pastor Baler. Huwag ako. Ha? Huwag ako. Ngayon, eto. Pansinin po ninyo. Katulad, ito circular fallacy. No? Na hindi na natin kailangan yung physical bias, kailangan sabat na sila kasi si Kristo nakasabat. Pagka tayo ay sumusunod sa kautusan, tayo ay nagkakaroon ng kapahingan mula sa kasalanan dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. 1 John chapter 3 verse 4, transgression of the law is lawlessness. No? So, madali lang ng point hindi, di ba? Tinutulan ni Pastor kanina yung talataan, sabi niya, he is above the law. Pagka above the law, walang sinusunod na batas, above the law nga eh. Walang sinusunod na batas. Labagista ito. Oh. Samantalang, yung binibigyan ng kapahingahan ng Diyos, sumusunod sa kautusan. Basahin natin ang nasa tala ng Biblia. Sabi po dito, mga kapatid, sa Isaiah, sabi po dito sa talata ng mga awit, 94, Kapitulo 94, verse 12 and verse 13. Mapalad ang tao na iyong pinarurusahan. O Panginoon, tinuturuan mo sa iyong kautusan upang iyong mabigyan ng kapahingahan sa mga kaarawan ng kasakunaan hanggang sa mahukay ang hukay na ukol sama-sama. No? Ano po ang sabi ni Haring David? Turuan mo ako ng iyong kautusan upang mabigyan ako ng kapahingahan. So yung sumusunod sa kautusan, binibigyan ng kapahingahan. Kasi paano ito labagista ito? Lumalabag sa kautusan, hindi ka bibigyan ng kapahingahan kasi lumalabag ka nga eh. Mahuhulog ka na naman sa ilalim ng kautusan ng kasalanan at kamatayan sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Roma 6:23. Oh. So kung ayaw mong magkasala, sumunod ka sa kautusan. No? Kung gusto mong magkasala, sumunod ka kay Pastor Valeriano. Maawa po kayo sa inyong mga kaluluwa, mga kapatid. No? Kaya ito po, hindi matutultutulan eh. Isa ito, mga kapatid, sa doktrina ng Adventist na hindi matutultutulan ng Sabat. Kaya tayo, lumipat tayo. Kasi hindi ito matutultutulan ito sa Sabat. Kita nyo, hindi niya maitayo yung kanyang poste, tumbang-tumba. Gibang-giba. Dito pa lang, sa talata pa lang ni Haring David, mga kapatid. No? Tapos sabi niya, meron na naman siyang inimbentong aral. Ang Espiritu Santo daw, ang tatak ng kapahingahan. Nako, Pastor Valeriano, isa na namang issue yan, ha? Wala pong ganyang mababasa sa Bible. Basahin natin. Efeso 4, ang talata po ay 30. Ganito po ang ating mababasa. Ang Espiritu Santo ba ay tatak? Basahin po natin. Efeso 4:30. Sabi ganito, no? At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Sa theology po, iba po yung gift and giver. When you say gift, ito yung ibinibigay, at yung giver, ito yung nagbibigay. Ang sabi dito, tinatakan kayo ng, sabi dito, no? Sa pamamagitan niya, tinatakan kayo ng Espiritu Santo. No? Pagka sinabing tinatakan, ang Espiritu Santo, hindi tatak, kundi siya yung nagtatatak. Parang ganito ba? Pagka sinabi, tinatakan ng tawag doon ng embassy, no, ang iyong passport. Ibig bang sabihin yung embassy yun na yung tatak? Hindi hindi.
Kaya dito, yung pagbabasa niya dito, o ito man yung kanyang referensya, no? Mali po ang pagkakagamit. Ang Espiritu Santo ay hindi ang tatak, kundi siya ang nagtatatak. Kaya mali na naman eh. Pagka kayo po'y nagtuturo ng bulaan, no? Tutuwid ko po kayo, sabi nga ni Jumong, pagagalitan ko kayo dito. Sabi niya eh. Pagagalitan ko kayo dito kasi mga bulaan kayo. Kasi nagtuturo ng mali. No? Ngayon, tinatanong natin sa paulit-ulit, saan nga po mababasa? Nakailang ulit ba akong tanong, saan natin mababasa na ako na ang Sabat? Sabi niya, wala. Tapos na debating ito kanina pa po eh. Saan na yung sinasabing ako na ang Sabat? Si Kristo na ang Sabat? Saan natin mababasa? Wala! Wala. No? Pagka sinabi natin si Kristo nagbibigay ng kapahingahan, si Kristo ay hindi ang kapahingahan, kundi siya ang nagbibigay. Nagets mo ba, Pastor? Si Kristo ang nagbibigay ng kapahingahan. Pagka ba sinabi ko, binibigyan kita ng 1,000 piso. Ano ang ibinibigay ko sa iyo? Yung 1,000 piso ako. Baka sabihin mo, ako yung ibibigay ko sa sarili ko, yung 1,000 hindi mo tatanggapin. Ay, hindi ganon. So, pagka sinabi mo na si Kristo nagbibigay ng kapahingahan, hindi si Kristo ang kapahingahan. Siya lang ang nagbibigay, kaya sabi niya, ako ang Panginoon ng Sabat. O tapos sasabihin mo, yung Sabat, yung pagsunod sa kautusan, hindi ang kapahingahan yan mula sa kasalanan. Kasi pagka ikaw ay lumabag sa kasalanan, no? Kapag ikaw ay lumabag sa kautusan, ikaw ay magkakasala. Hindi ka nga nakapahinga. Kaya kami mga Adventist, both tinatanggap namin spiritual and physical rest tuwing araw ng Sabado, at yung spiritual rest continuous po yan. No? So mamaya, assignment mo yan ha, yung anapaw at thank you, yung anapaw at sabaton. Basahin mo sa amin para manalo ka sa konklusyon. Basahin mo sa amin na si Kristo ang sabaton. Yun po kasi ay sabat eh. No? So, basahin mo si Kristo ay sabaton. Okay? Yun lamang po. Maraming salamat, Mr. Moderator. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating negative. At syempre, dako tayo sa second cross-examination din ng affirmative sa negative. Pastor Valer ng End Time Church, 7 minutes para sa'yo. Your time start na. Okay, maraming salamat, Sir Moderator. No? Ang tanong ko sa negative side kay Brother Denmar, na isang ordinaryong kaanib ng SDA na apologist. Ayan. Yun bang binanggit mong anapaw na ito'y rest? It is the same rest doon sa Sabaton, yes or no? No. Dahil po ang Sabaton ay 7-day Sabbath. Hindi po lahat ng rest ay 7-day, pero ang lahat ng 7-day ay rest. Yun po ang aking sagot. Next question. Follow-up question. Ang sabi mo, no, magkaiba ang Sabat na Sabaton doon sa rest na anapaw. Okay. Kung magkaiba, ano itong uri ng Sabat na kaiba doon sa Sabaton na ibibigay ni Kristo sa katulad mong SDA na nabibigat ang lubha? Yung sa batismos ibibigay niya. Next question. Okay, next question. Kung itong anapaw ay hindi literal kundi spiritual, pwede mo bang ipaliwanag na ang anapaw ay kaiba sa Sabato na literal day at ito'y sa batismos? Pwede bang pakipaliwanag mo sapagkat ito'y sinasabi niya na ibibigay niya doon sa mga SDA na nahihirapang lubha sa Sabaton? Hindi ko paliwanag. Kasi gawain yan ng affirmative na itayo ang paksa niya. No? Kaya ngayon, kung hihirapan ka na ipaliwanag yung anapaw at Sabaton, problema mo yan kasi hindi ka nag-aral ng Greek.
No, you are not on league, Pastor. You are not on my league. Remember that. No. Okay, next question. Ito bang anapaw ay naibigay na sa mga SDA na ngayon ay may kasalukuyang literal day na Sabaton? Ito bang anapaw ay naibigay na sa inyo? Yes or no? Yes, parating ibinibigay sa amin. Bakit? Masunurin kami sa kautusan. No? Kaya sabi sa awit 94, ano sabi ni David? Turuan mo kami ng kautusan. O pagbigyan mo kami ng kapahingahan. O, so yung mga lumalabag sa kautusan, wala pong kapahingahan yan. Okay, so yung literal na Sabaton, meron na kayo niyan at yan yung nagsisimula ng Friday ng hapon hanggang Sabado ng hapon nagtatapos. So itong anapaw na Sabat na rest na ibigay na rin sa inyo at ito ay spiritual. Tanong, ano ang tunay na Sabat na ipinangingili ninyo? Dahil magkaiba ito, yung anapaw o yung Sabaton? Pareho. Dahil kapag kami ay sumusunod sa kautusan, kami naman ay nagpapahinga sa kasalanan, na yun nga ay yung paglabag sa kautusan. Kapag kasi ikaw ay nagkakasala, lumalabag ka sa kautusan. Therefore, kami mga sumusunod sa kautusan, hindi gaya ninyo na lumalabag, wala kayong kapahingahan. Next question. Okay. Okay, ang sabi mo pareho. Ito. Kung ito ay pareho, anong oras o araw nagsisimula ang anapaw na rest at anong oras din siya natatapos kung ito'y pareho? Pakisagot. Ulitin ko, araw-araw po yan sa amin. Yung continuous po yan yung anapaw. Bakit? Hindi lang naman sa Sabat ibinibigay yan, kundi maging sa pagsunod namin sa huwag kakain ng baboy, sa mga selfish food, no, yung pagiging vegetarian. No, binibigay sa amin kasi sumusunod yan kami sa kautusan. Perfecto namin nasusunod ang kautusan sa tulong ni Kristo. Kaya kami, kay Kristo, wala na kami doon sa pagkakaalit sa kasalanan. Next question. Kung ang anapaw ay nasa spiritual na kapahingahan na rest ayon sa Greek, no? Yan ay nasa spiritual at hindi sa literal day. Kanino kayo nagre-rest sa spiritual? Sa literal na Sabado o sa Panginoong Hesukristo na nagpatawad ng inyong kasalanan? Pareho. Dahil yung anapaw at Sabaton, yan po ay magkasama at hindi dapat pinaghihiwalay. Dahil kapag ikaw ay sumusunod sa kautusan, ikaw ay nalalayo sa pagkakasala. Therefore, yan po ay kapahingahan mula sa kasalanan. Dahil ikaw ay nangingili ng Sabat at hindi lumalabag ng kautusan. Next question. Ang sabi mo pareho, yung anapaw na kay Kristo kayo nagpapahinga at doon sa Sabaton na nagsisimula ng Friday ng hapon at nag-ending naman ng Friday na Sabado mo, sabi mo pareho yon. Paano nagpareho ang dalawang Sabat na yung isa may expiration at ang isa wala? Paki-explain paano sila naging pareho kung yung isa may beginning and ending at yung isa ay no beginning and ending. Pakipaliwanag. Uulitin ko na naman. Pagka ikaw ay sumusunod sa kautusan, ikaw ay hindi lumalabag sa kautusan, therefore there is no transgression of the law. Wala ka nga doon sa pagkakaalipin sa kasalanan, therefore nagpapahinga ka sa kasalanan. So dapat tayo ay sumusunod sa kautusan ng Diyos ayon sa awit 94 verse 2 to 3. Tinuturuan mo kami sumunod sa kautusan upang mabigyan kami ng kapahingahan. Okay, next question. So ang follow-up question ko sa iyo, dahil hindi mo nabigyan ng oras at araw ang kapahingahan ng Diyos, so ito bang sinasabi sa Hebreo na may natitira pang isang Sabat? Ito ba ay literal day na Sabaton na ibinigay na sa inyo o hindi? Yes. Kasi dito sa Hebreo 4:4, no?
nagsabi, no, mayroon siyang sinabi tungkol sa ikapitong araw na ang Diyos ay nagpahinga nga ng ikapitong araw sa kanyang lahat ng kanyang ginawa. Okay, una-una, nalantad po ang ignorance ni Pastor sa Greek. Nalantad ho eh. Ngayon, hindi niya pa rin na-gets. Hindi ko na ulitin ho. Pero summarize na lang po ito. Pagka tayo ay sumusunod sa kautusan, tayo ay napapahinga sa kasalanan. Kasi nga po, ang paglabag sa kautusan ay kasalanan. Therefore, kailangan ka sumunod sa kautusan, which is mangilin ka ng Sabat upang makapagpahinga yung kaluluwa mula sa pagkakaalipin ng kasalanan. So magkasama po yan, anapaw and sabaton. Ngayon, sabi niya, hindi na daw literal ang araw, ang ikapitong araw. Sa panahon po ng ating Panginoong sa Kristo, nung mangilin ang ating Panginoong sa Kristo sa Lucas 4:16, may binabanggit si Kristo na timeline ng oras. Sabi niya po dito mga kapatid sa Juan 11:9, sumagot si Jesus, hindi baga ang araw ay may 12 oras. Kung ang isang tao ay lumalakad, samantalang ang araw ay hindi pa, hindi siya natitisod sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutan ito. Yan sabi dito sa talatang ito. So sa madaling salita, alam ng ating Panginoong Kristo sa Juan 11:9 na ang araw sa kanyang panahon nung siya nangilin ay mayroon 12 oras. So nangilin talaga si Jesus. Literal po yung araw na yan. No? Kaya mga kapatid, muli po, hindi ko na po pahabain ito. No? Kasi wala naman po talaga nabasa na si Kristo na ang Sabat. Na ako na ang Sabat, wala po nabasa eh. Kanina pa nga po dapat ako sa itong debating ito. Pero pinagbigyan lang natin, baka sakali, maitayo pa hanggang mamaya sa konklusyon yung kanyang topic. No? Yan. Ngayon, address natin yung naghahamon. Para sa naghahamon, buong araw, ngayon, pwede ako ambush debate lahat. 400 yung binayaran ko kay Russia. So, 2 pa lang. So, kulang pa ng isa. So, dapat 4 kayo na maghahamon. Ha? So, maghanap pa kayo ng isa na ambush debater. Ha? Ngayon, tinatanggap natin ano man yung hamon na yan. Ano? Ngayon, ito, Pastor Baler. Ano man ang iyong sasabihin mamaya, useless na. Kasi iba gumugulong yung argument, no? So, mga kapatid, isa na lang po ang aking masasabi. Dito po sa Juan 13:15, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyo rin namang tularan. Kung ang ating Panginoong Kristo ay nangilin po ng Sabat, tayo din naman mga kapatid
dapat mangilim ng Sabat. Isang hindi matututulang doktrina ng Adventist ang Sabat. Maliban lamang makakita ako ng tao na tumutol sa Sabat at talagang napakaganda ng argumento. Baka sakali makumbinsi ako. Yun nga lang, wala mapasa hanggang ngayon, hindi talaga irrefutable. Dito po talaga lalong tumitibay ang ating pananampalataya sa doktrinang ito ng Seventh-day Adventist Church. No? Para doon sa nagsasabing ako daw ay aalis, wala akong nakikitang rason para umalis, liban lang kung ang Seventh-day Adventist ay makikipag-ecumenical council sa Catholic. Doon tayo aalis. No? Kasi ayoko po ng ecumenism na yan. That is sign of apostasy. No? That is a sign of 666. Sabi nyo, ang Adventist ng 666, hindi po ang Papa po sa Roma ang 666. Ang Vicarius Filidae, no? So, para po doon sa nagko-comment, no? Yun po, kayo po ang katuparan ng 666, hindi ang Seventh-day Adventist. Dahil ang Seventh-day Adventist, sabi sa Hebrews chapter 4, verse 9, may natitira pa lang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Pagka binasa mo yung gist, no? Ang sabi doon, gaya ng pagpapahinga ng Diyos sa kanyang mga gawa. Talata 4, tungkol sa ikapitong araw ay sinabi niya, nagpahinga ang Diyos ng ikapitong araw mula sa kanyang lahat ng ginawa. Meaning, ang ibinigay ng Diyos sa atin, hindi lamang spiritual, kundi maging ang physical rest. Hindi po natin tinututulan ng spiritual rest, and po ay katuparan ng ating pagsunod sa ating Panginoon Kristo. Tayo po ipagpalain ng ating Panginoon, mga kapatid, at tayo po ay basahin niyo yung awit 94 verse 2 to 3. Time. No? Yan. Thank you. Okay, dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na may tumunog na mga kapatid, ang Sabat ay si Kristo. Your time start now, Pastor. Okay, maraming salamat Sir Moderator at sa mga nakikinig dyan, lalo na sa mga SDA, iwanan na po ninyo yung literal na Sabat ninyo. Kasi pagka binalikan po natin yung Shabbat, na yan ay verb meaning is to cease, no? At Sabat naman o Sabaton doon sa tinatawag na Greek. Pero sa Hebrew kasi Shabbat na ang ibig sabihin ay to cease. So merong talata yan, mababasa natin sa Hebreo chapter 4 verse 10. Ito kasi yung pang-conclusion natin ng mga talata na sinasabi rito, for he that is entered into his rest, he also hath ceased from his own works. Kaya pag binalikan natin yan doon, what is the original word for Sabbath? Sabi doon, to cease or to rest. So tama ang Hebreo chapter 4 verse 10. Kaya nung dumating si Kristo, sabi niya, bibigyan ko kayo ng Sabat. Hindi na yung Sabat na ginagawa ng mga SDA at ginagawa nila Moses. Kasi law yun kautusan yun Yun ay Sabat na literal day upang ipangili nila ng literal day ang Diyos at magpahinga. Pero yung ibinibigay ni Kristo, hindi talaga literal day Kasi enter into my Sabat Papasok ka sa kanyang Sabat. Kaya, pag binalikan mo doon, ano ba ibig sabihin ng yung salitang Sabat? Ano ba itong Sabat na ito na tinatawag na Shabbat? Sabi niya, to cease. Magkapahingahan nito, pag nakapasok ka sa kapahingahan ni Kristo, magpapahinga ka sa gawa. Saan? Sa gawa ng mga kautusan. Kaya sabi ni Kristo, I am not come to destroy the law, but to fulfill. Nung dumating si Kristo, tinupad niya ang lahat niyan. So nung tinupad ni Kristo yan, sinasabi noon na Christ is the end of the law. So lahat ng mga nagsasabat sa ilalim ng mga batas, na ang ibig sabihin ng Shabbat is to cease, nag-cease, nag-ending, natapos kay Kristo. At si Kristo ngayon ang kapahingahan na tinatanggap ng tao. Walang letra por letra na inamin ni Kristo na siya ang Sabat. Tama, hindi naman niya kailangang aminin kasi siya nga yan
dahil sa kanya mag-i-ending yung Sabaton na isinasagawa ng mga SDA. Lahat ng isinasagawa ng SDA na literal Sabat, ang ending si Kristo. Sa kanya ang ending. Christ is the end of the law. Anong law? Yung law na inuutos yung Sabat. Sa kanya nagtapos yan. Kaya sabi ni Kristo, bibigyan ko kayo ng kapahingahan na ang kapahingahang ito ay papasok kayo sa aking Sabat. Dahil hindi na ibigay kay Joshua yung tunay na Sabat, ang naibigay yung 24 hours, yung weekly. Na yan din naman ang ipinasok ng mga 7-day Adventist na Sabat. So hindi nila natumbok yung talagang Sabat ng Diyos na hindi 24 hours. Na siyang kapahingahan ng tao. Kaya nga mababanggit dito sa Colossus, no? Sa Colossus chapter 2 verse 16, ganito makikita natin sa Colossus eh. Maganda rin sinasabi ng Colossus dito sa conclusion natin sa dito no 16. Ayan sa Colossians 16:17. Sabi rito, sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o pag-inom tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. Ay huwag daw mga kapatid humatol sa inyo. Kaya hindi ko pinapayagang humatol, ang negative, na mali ang stand natin dito na si Kristo ang Sabat kasi ang kanyang Sabat ay literal day. Samantalang ang Sabat natin, yung Sabat na ipinagsabat ng Diyos na hindi literal. Without end, without beginning yun. Samantalang yung kanila, may simula at wakas yung kanilang Sabat na 24 hours. At sabi rito na isang anino ng mga bagay na mga magsisidating. O malinaw, yung law, Sabat, inutos, kaya nagsabat sila ng weekly. Sino ba yung dadating? Christ is the end of the law. So nag-ending ang Sabat na literal kay Kristo. So si Kristo talaga ang tunay na Sabat na hindi mo pwedeng gigibain. Kasi kung gigibain mo yung rest na ibinibigay ni Kristo, paano mo gigibain yung eternal person na si Kristo? So yan ang kabiguan ng negative dito. Kaya hindi na kailangan pang gibain natin, dati nang giba eh. Kasi paanong dati nang giba? Nag-ending kay Kristo yung Sabat nilang literal day. Okay, thank you. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang debate natin between End Time Church and Seventh-day Adventist sa topic na patutunayan ko na ang Sabat ay si Kristo. Affirmative natin si Pastor Val ng End Time. Siyempre, negative din si Brother Denmar ng Seventh-day Adventist. So before natin i-end yung ating live, siyempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa lahat ng nanonood, makakapanood natin at makakapanood nito at lahat ng nag-comment, nag-share at siyempre yung mga tropa natin na nasa loob. Unahin natin si Pastor Val. Pasalamat ko muna, Pastor. Okay, maraming salamat po sa ating moderator at sa kanyang pagtitiis sa pagmo-moderate, ano? Ganon din sa Panginoong Hesukristo na siyang eternal Sabat ko at hindi yung kay Denmar na 24 hours. At nagpapasalamat din ako at sa lahat ng mga nakikinig at sa mga kapatirang SDA na nandito, si Brother Riwel, si Jose, ayan, binabati ko kayo. At si Daniel, yung aking matalik na kaibigan, ngayon ay kaaway ko na pagdating sa Sabat. Oo, at doon siya sa kabila. At kay Denmar, yung aking katunggali ngayon, ay matalik ko namang kaibigan at kaibigan ko si Denmar. At ito man pong aming debate ay hindi po ito personalan, ito po'y laban lamang sa doktrina at aral. Pero sa pagkatao, wala po kaming pinag-aawayan, hindi kami magkaaway sa laman at dugo, sapagkat kami ay magkaibigan po. At maraming salamat, ang kapurihan sa Panginoong Jesucristo na aking Diyos na buhay at ang aking eternal Sabat. Okay, syempre, pasalamat din, Bro Denmar. Maraming salamat. Una sa three beings ng Seventh-day Adventist, the Father, the Son, and the Holy Spirit. At pinasasalamatan natin ang Advent. Ayan, munti ko pa makalimutan. Advent Biblical International Ministry sa pamumuno ng aking mentor, Dr. Ate Kulog, at yung aking partner, Junior, kasama ko sa
Yan po muli. Tignan mo, may mga tama na. Oh. Bro, pa-mute na bro, Randy. Bro. Sa Western Bicutan, Taguig City. No? So ayan na. Ulitin po natin, Centennial, West Bicutan, Taguig City. Ngayong darating po na 4th Sabbath of the month. No, mga kapatid. So makakasama natin ang aking ministry partner dyan sa ating papasinaya ng ating paglilingkod sa inyong iglesia. No? At gayon din mga kapatid, pinasasalamatan natin siyempre yung ating pastor sa comment. Si Pastor Aldrin. Ayan, si Pastor Aldrin Canyosa at yung ating kapatid na kapitan, si Captain Arcel Balesteros. Yan, so binabati natin. At yun, sa mga makapanonood, mga kapatid, ay akin po kayong iniinyayahan, mga kapatid, na ako'y suportahan sa aking ministry sa online na ngayon sa Nasusulat Ministry, and live tayo sa Russia TV every Friday po yan, mga kapatid, by 7 p.m. No? At sa aking page na ayon din sa Nasusulat Ministry, araw-araw po tayo may Sabbath School lesson, mga kapatid. No? At ayan, so pinasasalamatan ko rin si Pastor Valeriano na ating nakadebate. Minsan lang ito kaya ito, hinuhuli ko ito, parang si Pastor Jobin ito. Mailap ito tumatakbo talaga sa debate, pero napakatapang humarap, no, sa isang paksa kung saan kami expert na topic ang Sabat. No? Ayan, so pinasasalamatan din natin si Rasha. Magkasunod na debate ang kanyang minoderate. Maraming salamat po, Rasha. No? Ayan, so sa lahat ng mga manonood dito sa DEFCON, dito sa loob ng Messenger, hindi ko na po kayo maisa-isa, pero maraming salamat po sa inyong pag-stay dyan. Dyan lang kayo, stay pogi. And God bless po sa inyong lahat, mga kapatid. Okay, Russia TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at lahat ng naniniwala sa atin. Siyempre, dito din sa ating kinagamit ngayon sa GC ng Debaters Convention, mga kapatid. Lalong-lalo na yung mga admins dito na si Brother Albert at Bro Sispo na nasa live, mga kapatid. Please, kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang debatista na nandito. Nandito si Pastor Bal ng End Time Church, Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist, at pwede nyo akong gamitin as mediator sa inyong mga nalalapit na pag-uusap. Basta sumasang-ayon na kayo sa lahat ng kondisyon ng ating debater. Siyempre, yung aking rules, mga kapatid. Gusto ko din i-promote yung aking YouTube channel, Russia TV, mga kapatid, sa YouTube. Naka-live tayo lagi dyan. At pwede kayong mag-subscribe dyan. At sa aking TikTok din, Russia TV, mga kapatid. Dito sa aking profile, Russia Vista, mga kapatid, pwede kayong mag-follow. Wag na lang kayong mag-add kasi puno na yung friend list ko, mga kapatid. At gusto ko din pasalamatan again yung ating mga nandito. Bagong pasok, nandito si Brother Rante Cajoles wala pa siyang kinaniban ngayon. Nandito din pumasok si Zach Jacob ng Bantay Pinto at si Albert bagong pasok din dito, mga kapatid. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila